Hi guys, this is your boy, PH, and time check, 8:59 in the morning. Mabiyahe tayo papuntang Pangasinan. So, hindi natin kasama si Pag-ibig Fund, so solo ride lang muna tayo ngayon. Tara, samahan niyo ako. For the past few months, nasanay tayo na dumadaan tayo sa Nueva Ecija. So, this time naman, dadaan tayo ng Valenzuela, and then lusot tayo ng Bulacan, and then Pampanga, then from Clark, diretsuhin lang natin yun, papuntang Tarlac. So, at this video, may dadaan tayong sideline. Anyways, wala naman tayong hinahabol na oras, pero as much as possible, mas maaga, mas mainam para makatambay pa tayo somewhere or makahinto pa tayo or meron pa tayong spare time. Hindi tayo abutan ng dilim sa daanan. Okay? So, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Commonwealth. Ayan, babaybayin natin yan hanggang doon sa Valenzuela. And then, pasok tayo dun sa may service road nila. Pagdating doon, dire-diretsuhin lang natin yon, tatagos yun na may kawayan, and then another daanan ulit ng service road, patagos naman yun ng Marilao. At this point, nasa boundary na tayo ng Bulacan at Pampanga. So, hindi ko na piniling huminto since madalas naman akong humihinto dyan and may mga pictures na ako. So, pinili ko na lang diretsuhin para makatipid sa oras. And then, yun. Continuous lang. Diretso lang hanggang makarating ka ng Clark. And then, from SM Clark, kanan, tutumbukin mo lang yun para doon ka dadaan sa parang bypass road na yun. Hindi ko alam kung bypass road o service road yun eh. Basta yun, all good siya. Maganda yung daanan, all good condition, and wala masyadong dumadaan nung time na yun. Ewan ko lang kapag weekends since malapit sa SM or may access siya papunta sa SM Clark. Ayan, so nandito tayo ngayon sa Camp Olivas. Tapos yun, diretso lang. Maganda naman na yung daanan sa Pampanga. Marami nagsabi kasi na hindi pa rin maganda yung daanan or marami pa ring road constructions. Pero nung dumaan ako, okay naman na. Gawa naman na yung iba. Wala naman ng ibang mga lubak-lubak na sobrang lala katulad ng mga nasa MacArthur sa may Bulacan banda. Actually, yung Bulacan, yung MacArthur, nare-renovate na eh. Sinisimulan na nilang maayos yun. One at a time. May mga portion na maayos. May mga portion na ongoing yung pagsasaayos ng daanan. So, okay siya. Nakikinig sila sa hinaing ng mga tao sa social media. Kasi yun naman talaga yung nag-trigger sa kanila siguro at some point na para i-renovate yung mga daanan sa papuntang Pampanga from Bulacan eh. Yun. So makikita nyo naman dito sa video, di ba? Wala namang masyadong lubak. Though traffic, yes. Pero makikita nyo yung daanan talaga. Yung road condition dito sa Pampanga is more than okay. Talagang quality na siya. Hindi na katulad ng mga sinasabi sa social media na so, ganito, medyo yan, iwasan mong dumaan dyan kasi ganito, kasi ganyan. Well, sinubukan ko dumaan. Ayan. O, di ba? Ang ganda ng takbuhan ko, 70 to 80. And talagang, wala siya talagang yung bako na magugulat ka. Kasi kadalasan yun yung nakaka-stress minsan eh. So, ayan, nandito na tayo sa may SM banda. Ayan, yan yung sinasabi kong daanan. So, tutumbukin lang natin yan, dire-diretso lang. Hindi ko kasi alam kung ano ba ang tamang term eh. Kung bypass road ba siya o service road lang siya or hindi ko alam. Basta yun, access road siya. Yun siguro yung tamang term, access road. So yun, habang bino-voice over ko tong video na to, napatingin ako sa Google Maps. And ang nakalagay dito, ang pangalan ng daanan is Clark East Perimeter Road. So correct me if I'm wrong, pero based on the map, yun ang kanyang pangalan. Clark East Perimeter Road. O, di ba? Sabi sa inyo, maganda yung daanan eh. Ayaw nyo maniwala sa akin eh. O. Ngayon, ito na yung daan papunta doon sa Bamban. So, ito, diretso pa yun eh. So, bali Angeles, tapos ito, papasok na tayo ng Bamban. Ito yung part na malapit na doon sa may tulay na maganda, yung Instagrammable. Ayun, kung nakikita nyo, yung puti na mataas. Yun. Yun na yung tulay na papasok na tayo ng Bamban. Bamban Tarlac.
Yon. So, yung lalakarin natin is malapit lang sa SM Tarlac mismo. Tarlac yata yun. So, yun. Car trading siya. May di-deliver lang tayo na pyesa. Then, good to go na tayo. Ganun lang. As easy as that. Yun lang yung sideline natin. Bali, itong trip na to, nakalibre tayo ng gasolina dahil dun sa sideline na yun. And take note, meron pa tayong pamerienda. O, di ba? Siyang ka pa. Bumiyahe ka na lang papuntang Pangasinan. Binigyan ka pa ng sideline. Wala nang problema, di ba? Basic na lang eh. Bibigay mo lang. Hindi naman ganun kalakihan yung pyesa. Siguro mga parang box lang ng sesto. Eh, konti lang din naman yung dala kong gamit. Good to go na yun, di ba? It's a win-win situation for us. Sa mga ganitong oras ako naniniwala sa mga motovloggers na mainit talaga sa Tarlac. Tingnan nyo, napabili pa nga ako ng tubig sa convenience store kasi sobrang init talaga. So, hindi kaya kasi anong oras na? Alauna, di ba? Sobrang init. So, katirikan ng araw, bumabiyahe ako. Pag natutukan ka lang talaga ng araw, doon lang talaga mapupuruhan ng init. Pero kapag bumabiyahe, hindi naman masyado. Kasi pawala-wala din naman yung araw. So, yun. Yun nga lang, wala masyadong hangin. Parang tahimik yung hangin. Alam mo yun, yung ganun. Tanging hangin mo na lang kapag may nakasalubong kang truck. Diba? May kasama pang usok. Ayun, so pag-asap muna tayo dito sa Shelter Lock. So, yun. Umalis ako ng bahay, bawas siya ng 2 bars. Luckily, umabot pa tayo dito. Ayos, di ba? Matipid din talaga yung NMAX pag malayuan eh. Pero pag mga city drive lang, parang ang bilis niya maubos. Sa mga oras na to, iniisip ko kung aabot pa ba ako sa Manawag kung pupunta ako eh. Kaso parang iniisip ko rin, baka mag-alanganin. Kasi alauna na rin eh. So, babalik pa ako. 2 hours away pa yung Manawag dun sa Natividad. Kung traffic, kung hindi, luckily siguro mga 1.5 aabot. So, nakapag-decide ako na hinto na lang somewhere para kumain. Kasi meron din naman akong baon na sandwich. Yun. So, naghanap-hanap ako. Tinignan ko sa mapa, merong bakanting mahihintuan na along the way lang. And maganda yung pwesto. Actually, nadadaanan ko rin talaga siya nung bata pa ako eh. Kaya pamilyar ako dun sa lugar na yon. So, dun ako huminto. Bali ito, binakbak ko lang since mainit pa naman. Sige, bakbak lang, dire-diretso lang. Tapos nung nanawa na sa init, siya ako nag-decide na magpahinga. Niisip ko rin bumili sana ng pasalubong. Kaso, nasanay kasi ako na bumili ng pasalubong dun sa may daan papunta sa Nueva Ecija, yung San Miguel, Bulacan. Dun kasi ako nakakabili ng mga chicharon eh. Tsaka ng mga pagkain, etc. Bala ko rin sana huminto sa karinderya kasi iniisip ko baka antukin ako. Kaya yun, nagbaon na lang ako ng sandwich tapos hihinto lang ako somewhere na pwede kong hintuan. Inom tubig, pahinga konti, tayo-tayo para hindi sumakit yung puwet. Tapos go na, ganun lang. So tapos na natin yung sideline natin. Didiretso tayo dito somewhere kung saan tayo pwede gumala. Okay, tara. Alright. So nagpalit lang tayo ng battery. Nalobat pala ako, kanina pang lowbat. Hindi ko napansin. Ay, lamig dito. Mainit yung araw pero malamig yung simoy ng hangin. Ayan, makikita nyo yung mga down-down sa mga sayo mo. Alright. Okay, ganyan. Pahinga lang muna tayo saglit. Kakain lang ako. Ayun, baka nagtataka kayo kasi sa timeline kung bakit parang ang bagal ng biyahe ko. Huminto kasi ako sa karinderya. Hingi sana ako ng tubig kaso hindi ko pala dala yung tumbler ko. So, yun, GG. Naghanap ulit ako ng convenience store na pwede kong pagbilhan ng tubig. Yun, napagastos ulit ako. Yun lang, share ko lang. Anyways, ito na pala yung sinasabi ko sa inyo na matatambayan ko. Ito yung familiar sa akin na lugar na dinadaanan namin before. Kaya, yun. Medyo familiar sa akin. And nakita ko na open naman yung area. Wala masyadong tao. So, doon na lang uminto. Burger! So, ayan. Meron pang 9.7 kilometers. Mabakbakin natin. So, yun nga. Napansin ko na kung ano yung major differences na may angkas sa wala. So, yung may angkas, siyempre may kakwentuhan ka. Mga ganito, hindi ka masyadong awkward na huminto kasi may kasama ka. And then, yun, kakwentuhan. Then,
Yan, may taga-gas. Tsaka mas masaya yung trip kasi syempre pagkatapos nito, pagbalik nyo, may mga pagkikwentuhan kayo. Oo nga, naalala mo yung ano, yung mga ganun. Bibilis ng mga sasakyan, no? Truck. Dami mga truck dito. Kasi highway ito eh. So yun, 41 kilometers pa tayo. So bali isang oras pa. Supposed to be isang oras. Pero baka hindi umabot or baka lumampas. Depende sa traffic. Yun. Ayan, so biyahe na tayo ulit. Rektahin na natin to mula Tarlac hanggang dun na sa Natividad. Hindi na ako gumala kasi iniisip ko baka alanganin din kung pupunta ako ng Manawag. Kung mag-aalaminus naman ako, mas lalo na, di ba? Ayoko rin namang magpunta ng SM Rosales kasi ang hassle sa parking. Layo and mapapagastos lang din tayo. So, pinili ko na lang na umuwi para makapagpahinga agad and then kinabukasan na maaga, punta tayo ng Maliko. Okay, so we are now approaching to Pangasinan. Okay, so unang madadaan ng bayan, Rosales. Okay. So, pagdating dito sa Rosales, hindi na siya yung traditional way na dadaan ka dun sa may crossing, sa may McDo. Hindi na eh. Gagamit ka na ng parang service road sa NLEX bago mag-SM Rosales. Merong parang service road doon para sa T-Plex. So, tatawid ka ng T-Plex. And then, ang labas mo is doon na mismo sa may Rosales, malapit sa LTO. And since ito yung unang uwi ko papuntang Pangasinan, nadadaan ako ng Pampanga, Tarlac, going to Pangasinan, is nagkaroon ako ng medyo kalituhan sa daanan. Kasi yun yung alam kong daan talaga eh. So, nung pinipinpoint yun ni Waze sa akin, yun ang nakapin na dadaanan. Actually, nalito ako. Ito yun eh. Ayan o. Kumanan ako. So, iniisip ko, baka pumasok ako ng T-Plex. Jahe to. So, yun. Luckily, hindi naman. Ayan. So, tumawid ako ng T-Plex. Ayan. So, kitang-kita dyan yung bundok ng Mount Balungaw. Ayun. Yung parang sombrero doon. Yun na yun. Tapos, mula dyan, dire-diretso pa, meron kang kakaliwaan. Then, ang lalabasan mo na nun is, doon sa may intersection ng Umingan-Balungaw Road. Doon malapit, lampas ng Rotonda. Doon na yung labas mo. Ayan, so ito yung LTO Rosales. Yan, dire-diretso lang. Siguro mga 15 minutes away lang na yung bahay namin mula dito. So, malapit na rin siya. Ayan, ito na yung tulay sa may Santa Maria. Ayan, dire-diretso lang. Hanggang makarating ka ng Tayug. Tapos from Tayug kanan, then kaliwa. Ayan, dito na kami sa Panganiban. Diretso lang. Tapos yun, andun na yung bahay namin. Ayun, so hindi umabot yung last battery ko hanggang sa bahay. Pero malapit na eh, kaso naloobat talaga. Na empty na siya. So yun, dito ko muna tatapusin yung part 1 ng ating Pangasinan Escapade. Okay, so this is Omsim PH. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to hit the bell button para updated kayo sa mga parating nating videos. This is Omsim PH. See you on the next one. I never make promises, 'cause I don't keep them.